So, ito na nga po ang sinasabi po natin mga sangkay na mukhang meron pong kababalaghan na nangyari sa Cabral Files at ito na nga po sumabog na ang balita tungkol dyan. Okay, mga sangkay, ito pag-usapan po natin ngayon itong tungkol po sa Cabral Files kasi meron po tayong update tungkol dyan. Nako, mayroon pong nadiscover tungkol po sa files na yan. At kung ano yan, pag-uusapan po natin ngayon. Bago natin umpisahan ito, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Nadagdagan na po tayo ng 100,000 na naman ng mga subscribers. Kaya naman ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na nga po ang nangyari, guys. May lumutang na balita tungkol dito sa Cabral Files na malamang sa malamang hindi nyo magugustuhan. Ayon po kasi dito, ayon sa inilabas na impormasyon ni Remulla, ang ombudsman mga sangkay, the Cabral Files are on a government-owned computer. Pag-aari ng gobyerno yung computer. Ito yung matindi. Some files were turned over to us, but we found that a few were missing. May mga nawawala daw po mga sangkay sa Cabral Files. So, sino may gawa niyan? Kaya nga nagtataka ako dyan eh. Bakit ngayon lamang po inilabas yan kung kailan wala na po si Cabral, di ba? Kung kailan pumanaw na, saka po ibinunyag. Samantalang nakuha pala ito. Di ba sabi ni Leviste, nakuha daw matagal na mga sangkay. Pero umabot pa yung ilang mga buwan bago po sabihin na may hawak akong files at eto ang laman. Actually, hanggang ngayon, puro lang salita mga sangkay. Ngayon, napag-alaman na may mga nawawala. Kasi mantakin yung mga sangkay sa Cabral Files. Wala di umano doon yung pangalan ng mga ng company nila nung pamilya nila Senator Bongo. Wala din doon ang mga proyekto ni former President Rodrigo Duterte. So ano nangyari? Ano yun, binura? Kaya ang ginawa daw nila Remulla, ito mga sangkay, what we did was access the cloud to retrieve the records. Ngayon, ni-retrieve yung records. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin kung anong mangyayari dyan. Kasi ayon sa report, mas kumpleto ang kopya ng mga dokumento ng yumaong DPWH Yusek Catalina Cabral sa digital storage. Yun ang maganda kasi may digital storage tayo ngayon, di ba? Halimbawa, naka-iPhone ka. Ipapasok mo lang yan sa storage na yun. May copy na. Kahit burahin o mawala yung cellphone, yung copy nandun pa rin po sa storage. Alright? So ngayon, sabi dito, nangako siya na magbibigay ng karagdagang impormasyon pagkatapos ng kanilang investigasyon sa mga nawawalang dokumento. O ito, basahin natin ang kumpleto mga sangkay. Kasi nakapagtataka talaga eh. Paano nangyari? Hindi nyo ba nakikita yung pattern mga sangkay? Kung papaano po mga sangkay na nasabotage yung Cabral Files? Kasi, isipin nyo September po ata, kung hindi ko nagkakamali. September po, nakuha di umano. Naagaw. Yung iba nga, sabi doon, na inagaw po talaga sa pilitang kinuha. Pero kung kailan wala na po si Cabral, saka po inilabas.
Hindi po ba masyadong halata? Malinaw mga sangkay na mayroon pong kababalaghan talagang ginawa sa mga files na ito. May mga nawawala. Ngayon, nangako po si Remulla mga sangkay na magbibigay siya ng karagdagang impormasyon pagkatapos ng kanilang investigasyon. Kasi may investigation na ginagawa ngayon ang ombudsman mga sangkay regarding dyan. At kapag ka nagkaalaman na kung ano po ang meron, mayayari talaga sila dito. Oh, ito. May nag-comment dito. Paano nasabing may missing files? What cloud? Meron ba talaga? Let's say may cloud backup nga. I assume backup lang. Paano nakakasiguradong accurate ang laman? Can you provide, show it to the public that you are accessing the cloud? Showing the time stamps. Anak lang to ako. Ang dami namang request. Parang kulang na lang. Pati paghiga ni Remulla, i-request na mga sangkay. Pero sila, hindi nila nire-request yung mga pasabog ni Leviste kung anong mayroon doon. Diba? Hindi nila matanong-tanong. Teka lang, sir. Alam kong magkakampi tayo. Alam kong maka-Duterte ka. Pero teka lang. Ang tanong ko dyan, bakit kayo mo lang inilabas? Bakit hindi mo inilabas noon? Diba? Mga sangkay, yun dapat ang isa sa mga tanong I wonder why they were missing. Siguro may nag-edit ng mga files. Exactly. Hindi naman talaga May nag-edit talaga. Biruin mo ba naman? Yung CLTG, di umano wala dun Diba? Wala din daw po doon yung mga proyekto ni former President Rodrigo Duterte. So, ano nangyari? Bakit wala? Akala ko ba ang laman ng Cabral Files, mga matatagal ng proyekto up to now, panahon ni PBBM. Bakit tila baga mayroon pong bahagi na wala doon? Mambihira. Paano mo nalaman kulang? Ibig sabihin, mayroon kang nakuhang original. Nandun nga sa kanila, ano ba naman to siya? Andun nga sa ombudsman. Missing, may itinatago o may nagtatago? May nag-edit para may maitago. Yun po yun, mga sangkay. Sabi dito, Leandro ang buong files at totoong file, sabi dito. Yung kay Leandro nga, yung kulang, 'di ba? Wala nga daw doon yung kay PRRD. Paano nangyari yun? 'Di ba? Nakakagulat. Wala daw doon yung pangalan nila PRRD. Bakit? Ano yun? Hindi siya naging presidente ng Republika ng Pilipinas? Yun Yun ay laman ng lahat ng mga proyekto sa ating bansa, no? Ang pagkakaalam ko from 2015 down to PBBM. Yun, gawa-gawa lang yung file. Pagkatapos sinunog ang ibang DPWH offices, ngayon nagdi-delete na naman ng files. Ang tanong nga dyan, sino ba talagang nagsusunog? Hindi po ba yung mga involved na ito? Anak ng toko, Nakakatawa nga po yung argumento nila na si BBM daw po yung mastermind. Sobrang katangahang pag-iisip. Kung siya ay involved, bakit niya isisiwalat? Napaka-risky naman ng kanyang gagawin kung involved siya dyan. May mastermind ba sa isang sindikato na sasabihin niya, ito ang nangyayari sa loob, pero siya yung mastermind. Diba? Hanggat maaari itatago niya yan. Gets ba, mga sangkay? Ang bihira. Well, ito na nga po, mga sangkay. Mayroon pong nag-edit daw po ng files. Mayroong mga nawawala. So, nire-retrieve ngayon ng ombudsman ang records. Lahat, mga sangkay, para po magkaalaman. At iano naman nila yan, mga sangkay. Itignan po talaga yan kung talagang legit yung mga information na naroon. Alright? So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ano sa tingin nyo? Bakit kaya kulang yung mga files na ito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.